pag-usapan natin ang mga bagay na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga mamamayan. Narinig niyo na ba ang sinabi ni Senator Ping? Wala raw ebidensya laban kitang baluslos. At ito ay naging dahilan kung bakit nagbabakbakan ngayon sa salita itong si Senator Ping Lacson at si Senadora Amy Marcos. Well, pababayaan ko na sa kanila sa kanilang balitaktakan. Pero ang aking gustong maidiskurso ngayon sa inyo, kalokohan naman yan na walang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Ang totoo niyan, ang siste sa Kongreso, wala pong demokrasya dyan. Bagamat sila lahat ay mga kongresista, isa lang po talaga ang bida dyan sa Kongreso, isa lang ang nasusunod. Para siyang diktador. At ako po'y naging miyembro ng Kongreso, kaya masasabi ko yan. Diktador po, hindi lang parang. Diktador po ang speaker. Kung ano ang gusto ng speaker, makukuha niya. At dahil ang pagpasa ng pangtao ng budget, ang pinaka-importanting trabaho ng mababang kapulungan, talaga naman pong ang budget, ang responsable dyan ay ang speaker. Well, unang-una po, sino ba si speaker? Si Tambaluslos. Di ba ho? Pinsang buo ng ating presidente. So hindi lang siya ordinaryong sinuportahan ng mga kongresista dahil gusto siyang maging speaker ng presidente. Alam ng lahat, talagang dugong-dugo ang speaker Tambaluslos sa ating presidente. So kaya kumpiyansa sila na dahil kadugo siya ng ating presidente, talagang lahat ng inuutos ni Tambaluslos ay pag-uutos din ng presidente. Kaya naman po, kapag merong ginawa ang Kongreso sa budget, yan po sigurado ay merong basbas ng speaker. Kasi hindi naman po pwede na yung pinaka-importanting trabaho ng Kongreso, yan ang pagpapasa ng pantao ng budget, ay walang kinalaman ang speaker. Now, sa aking karanasan, lahat po yung mga insertions na yan, dapat binibigyan ng basbas na speaker. Bakit yan binibigyan ng basbas na speaker? Dyan po talaga nakakasiguro ang speaker na yung kanyang mga kongresista ay magiging tapat sa kanya. At paano ba naman niya masisiguro ang pagiging tapat ng kanyang mga kongresista kung hindi sa kadatungan, sa kaperahan? Kaya sigurado po ako, walang ni isang insertion na naipapasok ang kahit sino, maski pa si Zadico, maski pa si Stella Stella Kimbo, nang hindi po yan binasbasan na speaker. In fact, ang system po dyan sa Kongreso, kapag ikay merong insertion at a-aprobahan ng speaker, dapat yan pipirmahan ng speaker. Ang problema, yung pinirmahan ng speaker, yan po ay dumidiretso lamang sa Committee on Appropriations. Meron po yung file, pero I doubt kung ilalabas nila yan, kasi pag dinabas nila yan, ilalabas talaga na lahat ng mga kababalaghan, lahat ng mga kagaguhang mga insertions na pinagmulan ng mga kinukurakot ng mga senatong at mga congressman ay may basbas na speaker. Pangalawa, hindi ba ho, ang speaker naman, ang siyang talagang nagtatalaga ng Committee on Appropriations. Alam nyo, dalawa yung pinaka-importanting posisyon na inaasahan ng speaker. Unang-una yung majority floor leader. Bakit? Kasi siya magpapatupad kung ano dapat yung gagawin ng Kongreso habang siya ay speaker. Kaya nga po yung majority floor leader, bagamat siya ay hindi nakaupo sa rostrum, siya ang nagpapatakbo ng Kongreso talaga. Yung daily agenda, siya nag-i-schedule at kapag budget ang pinag-uusapan, hindi lang ang majority floor leader ang tatanggap at magdi-discuss dyan sa mga miyembro ng Committee on Appropriations, siya rin ang responsable sa pagsasalang kung paano nga magkakaroon ng diskurso sa pantao ng budget. Now, ang importansya ng majority floor leader, siyempre, siya yung tinatawag ng party whip. Siya talaga yung nagsisigurado na a-attend ang mga miyembro at boboto sa mga initiatives ng administrasyon. At siyempre, pagdating sa pantao ng budget, at sinasabi naman talaga nila, parang ang pinakamakapangyarihan talaga dyan sa Kongreso ay ang chairman ng Committee on Appropriations. Bakit? Kasi alam naman natin na ang mga politiko tumatakbo para sa Kongreso dahil sa mga proyekto na dapat nilang makuha at ma-deliver sa kanilang mga constituents. Sa totoo lang, malungkot, ang mga Pilipino walang pakialam kung anong batas ang napapasa o kung miski walang naipapasang batas yung kanilang kongresista. Ang gusto nila may proyekto. At siyempre, para sa mga kongresista,
dati-rate ang mga proyekto ay panggagaligan ng kita. Ngayon po, dahil 60% na at marami ng mga ghost projects, maski wala ng project, may kita pa rin sila, puro kita na lang. So dati-rate, sinasabi natin na hayaan nyo na silang kumita ng maliit basta mayroong proyekto kasi at least nakikita natin kung saan napupunta ang mga pera ng taong bayan. Ngayon po, limpak-limpak na salapi na napupunta sa kanila. Barya na lang napupunta sa proyekto kung meron pa. Kasi nga po, napakadami ng mga ghost projects na nabubuking. Hindi lang po ng ICI kung hindi ng Ombudsman. So ngayon, sasabihin ngayon ng senador sa Blue Ribbon Committee na wala raw ebidensya laban kay Romualdez. Alam mo, ebidensya na yan. Unang-una, yung naipasang budget ng 2024, naipasang budget ng 2025. Hindi po papasa yan nang hindi po yan binigyan ng basbas ng speaker. So kung ano man yung kabalbalan na nandyan sa budget na yan, yan po talaga ay responsable. Responsibilidad ng speaker. Dahil gaya na akin sinabi, yung pagpapasa ng pangtaon ng budget, yan po ang kaisa-isahang at pinaka-importanting trabaho ng Kongreso. Dahil kung hindi po yan gagawin taon-taon ng Kongreso, wala tayong pangtaon ng budget at magkakaroon tayo ng reenacted budget. Pangalawa, ang speaker din ang siya nagtalaga sa chairman ng Committee on Appropriations. No? Alam natin na binoboto yan, pero hindi naman niya maiboboto kapag hindi sinabi ng speaker kung sinong iboboto. Ganyan po talaga sa Kongreso. Huwag kayong mag-isip na palibasa lahat sila may mandato sa taong bayan, lahat sila equal. Hindi po. Ang speaker talaga ang Diyos sa Kongreso. Dahil ang pirma ng speaker, that means guaranteed insertion para sa kongresista. Ibig sabihin, kung talagang hindi happy yung kongresista sa nakuha niyang budget dun sa National Expenditure Plan, yung sinusumite ng Malacanang, talagang kinakailangan niya ang pirma ng speaker para magkaroon ng insertion. At alam naman natin na dyan sa insertions, mas malaking kita nila kaysa dun sa mga nakapaloob na sa NEP. Pero yun nga po huwag kayong mag-isip na palibasa nasa NEP na wala silang kita. SOP po ang tawag dyan, Standard Operating Practice. Kaya whether or not silang responsable dyan, talagang naibibigay pa rin sa kanya. Pero, siyempre, walang kabusugan ng mga magnanakaw. Kapag sila pa ang naging naprobahan nila na talagang silang kumuha ng pondo, yan po, mas malaki ang kubra. Kaya nga po minarinig yung mga salitain ngayon na meron yung SOP, meron mga parking fee, kasi meron mga projects dyan na nasa distrito nga nila pero inaangkin ng senador o di naman kaya inaangkin ng party list. No? Kaya hindi po libre yun. Kinakailangan magbayad ka ng parking fee miski hindi yan kay congressman ang galing. So, pero bukod pa po doon, ano na po ang talagang aktual na ebidensyang nakikita natin? Well, unang-una po, nagsalita na po si Zaldico. Si Zaldico po, hindi natin po pwede baliwalain ang mga sinasabi niya, dahil siya ang naging Committee on Appropriations Chairman at talaga naman pong tinalaga siya ni Speaker Tambaluslos para maging Committee Chairman. Kung tututok lang doon tayo sa 100 billion na insertions ng ating bangag na presidente at yung 25% na 25 billion na diniliber ni Zaldico, di ba, ang sabi ni Zaldico, alam yan ng Speaker. At siyempre, hindi lang alam, yan ay inendorso pa. Di ba ang sabi, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali? O hindi ba? Yan ay kuntsabahan. So I'm sure, tanggap na ni Zaldico na may pananagutan din siya, pero umaasa siya na pag nagkaroon ng pagpapalit sa mga liderato natin, importante pa rin ang kanyang testimonya para madawit nga dito sa korupsyon nito ang presidente mismo at si Speaker Tambaluslos. O di ba? O bukod pa kay Zaldico, ano pa? Well, lahat po yung mga ghost projects na yan, pwede naman po isa-isahin niya kung sino mga proponents at pwede po talaga mapatunayan yan na ang nag-authorize niyan mismo ay si Speaker. Lalong-lalo na kung yan po ay mga insertions. Kasi nga po talagang ang patakaran dyan, hindi ibig sabihin na malakas ka kay Zaldico ay makakakuha ka ng proyekto. Kinakailangan, lalo na kung malaking proyekto, lalo na kung flood control yan na bilyon-bilyones, yung mga bilyon-bilyones na nakuha ng Gardiola, nakuha ng mga Momoy ba yun? Talagang yan po ay dapat bibigyan ng basbas ng Speaker. Bukod pa dyan, lahat ng mga ayuda na bibigay para nga magkaroon ng suporta yung sa impeachment. All it takes is 1 or 2 congressman na kumanta
at sabihin na talagang lahat yung mga ayuda, yung mga soft na mga ayuda na binibigay, bukod pa dun sa mga proyektong infrastruktura, ay ibinigay sa mga congressman kapalit ng kanilang suporta para sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ngayon po, wala pang tumatayo, pero meron na eh. Kasi nandiyan na si Toby Chanco. Maski siya ay kamag-anak, yung misis niya ay kamag-anak ng mga Romualdez, nagsasalita ni si Toby Chanco, di ba? So I'm sure, kung ipapatawag si Toby Chanco, kung talaga bang nagkaroon ng bribery, kasi naman yung pamimigay ng pondo ng bayan para kumita ang congressman kapalit ng mga suporta ng congressman, hindi ba ho yan ay bribery? Yan ay direct bribery rin. Wala pong pagkakaiba yan. Sa ordinaryong bribery, hindi ibig sabihin na palibasan ng galing sa gobyerno ang pera, hindi na po bribery yan. Bribery pa rin po yan dahil alam natin, yan ay maruming pera na ibinigay kapalit ang kanilang suporta sa pagpapatanggal kay Inday Sara Duterte. O hindi ba si Toby Chanco pwede lang gamitin na ebidensya laban kay Tambaluslos? At siya naman po ay nagbigay na ng kanyang testimonya sa Senado mismo. So bakit sasabihin na walang ebidensya laban kay Speaker? Bukod pa dyan, ay yung hindi niya mapaliwanag na yaman. Ano bang naging trabaho ni Martin Romualdez? Kakilala ko po yan mula nung kami estudyante sa UP College of Law. Wala naman yan naging trabaho kundi politika. Mula yan na nag-graduate. Alam niyo po, dapat yan mas maaga nag-graduate. Kaya lang, nag-exile nga sila noong 86. Kaya nangyari, 2 years behind siya sa akin. Pero dapat 2 years ahead siya sa akin sa UP College of Law. O wala naman naging trabaho yan eh. Hindi naman niya ever nag-practice. Sinasabi niya may mga negosyo siya. Ang mga negosyo naman niya, lahat pinaghihinalaang ninakaw din sa gobyerno. Alam niyo ang kwento niyan, yung ama ni Martin Romualdez, sinisisi ng mga ng mga Marcoses na yan daw talaga ay nagpayaman. At ang kinabubusit nila, nagpayaman dahil di umano naman, ay hindi daw binigay ang parte ng mga Marcoses. Kaya nga, nung namatay daw, ang tatay nitong si Martin Romualdez, talagang ang sabi ni Bongbong Marcos, ayaw niya magbigay ng eulogy kasi masama ang loob nila doon sa ama ni Martin Romualdez dahil nga daw, nagpayaman na hindi naman binibigay ang parte ng mga Marcoses. Di umano, ha? Naman, sinasabi ko, di umano. Pero ganyan po talaga ang relasyon nila. Kaya lang, itong si Martin naman, nung tumakbo itong si Tambaluslos, si Bangag bilang presidente, talaga namang kung nasa kanya ang pera. Saan kinuha ng mga Romualdez ang pera? Pwede sa nakaw din. Diba? Doon sa mga panahon na talagang naging crony yung ama ni Martin Romualdez at talagang nagpasasa sa posisyon at dahilan na pati si Marcos Sr. daw ay nabuisit doon sa ama. Totoo po yan na kwento-kwento, no? Pero sa tingin ko may dahilan kasi talagang tinitignan nila si Martin Romualdez bilang pander. At kaya naman nung eleksyon na, anong sabi ni BP Sara, no? Ang gumagasta talaga si Martin Romualdez, di naman daw naglalabas ang pera yung mag-asawa, no? So ang sabi nga ni BP Sara, sige, yung mga perang na nare-raise ko, ibibigay ko na lang sa iyo kasi yun ang palaging reklamo ni Martin Romualdez na siya lang ang gumagastos. Yung pala, kaya naman pala siya gumastos, talagang babawiin niya big time lahat ng kanyang mga ginastos sa eleksyon nung siya ay umupo bilang speaker. O kaya nga po ang tanong, di ba? Ang sabi ni Toby Chanco, pati nga si Bangag daw, tinatanong, ilan na ba ang bahay mo sa Forbes? Ilan na ba aeroplano mo? Ilan na ba mga kotse mo? Sobra-sobra na. Kasi nga, yan palagi ang problema ng mga Marcoses sa mga Romualdez, lalo na doon sa pamilya ni Speaker. Dahil talagang kumukubra at hindi naman nag-iintriga ng pera. Nag-iintriga ng pera. So yan ang talagang pinag-aawayan nila. So anong sinasabi niyong walang ebidensya? Hindi ba ngayon lang lumabas na naman? Meron na naman daw property na lumabas. Iba pa yung property sa New York na luxury apartment. Meron na namang bago ngayon na napakalaking bahay na naman na 6 million daw. Kailan lang ay binili. So, dapat magkaroon ng inventaryo. Dapat tignan natin yung salin ni Speaker at tignan natin kung lahat ng kanyang ari-arian na namomonitor natin na sa kanya ay nakadeklara. Dahil meron pa rin tayong batas na kapag ang kanyang mga ari-arian ay hindi po pwedeng pinanggalingan dahil sa kanyang sweldo, wala naman siyang pribadong undertaking sa buong buhay niya, yan ay presumed na ill-gotten. Alam nyo, yan din ang ginawa nilang issue sa akin. Ang hindi lang nila naintindihan, ako po, 4 na taon lang ako naninibihan sa gobyerno. 1.5 bilang kongresista at 2
So almost 4 years lang, dalawa bilang isang spokesperson, 2.5 years bilang spokesperson, so 4 na taon. Buong buhay ko, pribado po ako. Ako'y nagpa-practice ng batas at kung anong negosyong ginagawa ko, kaya po ako, malinis sa konsyensya ko. Nagsilbihan po ako sa gobyerno, hindi ako kumita kasi marunong naman po akong kumita. Dahil ang buong buhay ko, ako'y pribado. Pag ikaw po isang practicing lawyer at hindi ka marunong kumita, saan ka kukuha ng papakain mo sa iyong pamilya at kakainin mo din, no? So, ang malaking diferensya po, yung mga gaya ko na talagang sanay sa pribadong buhay, dun sa mga tao na wala nang ibang trabaho kundi gobyerno. Dahil sila talaga, ginawa nilang negosyo ang gobyerno. At yan po sa Tambaluslos, yan ay prime example.